Welcome again sa ating another episode ng ating video. So ngayon pag-uusapan natin ang isang subject na marami ang nalilito, ang pre-calculus. So ngayon, dito muna tayo sa first part, yung circle. Pag-uusapan natin dito yung about sa standard equation ng circle, yung general equation ng circle, yung pagsosolve ng mga parts ng circle. Pero bago yan, special mention muna sa aking estudyante na masugid na taga-subaybay ng ating channel, si Dwayne Tim ng Bates, no? So, thank you sa mga suggestions. So, ngayon, eto na yung aking bagong video para sa inyo and I'm hoping so may matutunan ulit kayo dito sa ating short video about sa circle. So, ngayon, ang una natin pag-uusapan ay yung standard form. So, yung tips ko po dito sa inyo, no, mga students, kung nahihirapan kayo sa topic about sa standard equation ng circle, don't forget that we have a formula. No? Ito po yung sinusunod natin na formula kapag pinag-uusapan yung conics about sa circle. Meron po kasi siyang tinatawag na standard form. At itong standard form na ito, this is a formula where all the informations na kailangan natin sa circle ay nandito na siya sa standard form na ito. Kaya, ito yung una na pag-aaralan nyo, no? Dapat alam nyo po itong standard form ng circle. Kasi dito po i-base yung mga questions. Example, so dito po sa standard form, we know na kapag tinanong ka ng center ng circle, ito pong nakikita nyo po na h dito, no? Papalitan lang po natin ng sign. So, yun yung magiging first coordinate natin. So, negative h, so magiging positive h. At yung variable po na y, ang ginagawa lang dyan, pinapalitan po yung sign niya. We simply change the sign and yun na po yung magiging center ng equation ng ating circle where the center is at h and k. And to find the radius, no? To find the radius, kung yung format ng formula natin ay nasa format ng r squared, yung magiging radius ng circle is magiging r na lang po siya. Or simply, kung yan po ay naka-simplify, we need to take the square root. So ngayon, magbigay tayo ng isang example. Ano? So example, meron tayong x plus 4 squared. Ayan. Tapos meron tayong another part ng equations. We have y minus 2 squared equals 9. Yan. This is what we call the equation of the circle. Ano? Yan. Pwede rin nasa standard form na din siya. Kasi commonly, itong 9, if we take the square root, magiging 3 squared and sinisimplify na po siya. Nagiging 9 na siya. So, standard form din to. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, ang mga tanong dito ay una, halimbawa, pwede kang tanongin ng center. No? Pag tinanong ka ng center, again, dun sa base, sa formula natin, ano po yung gagawin natin? We simply change the sign. No? Papalitan natin ng sign. Be careful na lang, mga students, no? Kailangan po na unahin nyo yung variable x. Hanapin nyo muna, where is the variable x in the equation? So, itong 4, we need to change the sign. Ayan. So, magiging negative na siya. At yung y, hanapin nyo rin kung ano yung sign na nakikita nyo po dyan. We have negative 2, we need to change the sign. And that's it. Meron na tayong center. So, kung ang tanong lang ay center, sagutin nyo po that the center is located at negative 4 and 2. No? Kung ilolocate nyo po yan, yan ay nasa second quadrant. Kasi negative c, x coordinate, positive c, y coordinate. Now, another question in this topic about conic sections, no, circle, is pwede kang tanongin kasi dito ng radius. Kasi later, igagraph po kasi yan. So, kailangan malaman mo yung radius para mag-graph mo siya. So, and basically, kapag nasa standard form na po siya, na ganito na yung format, we just follow the formula. And what we need to do is simply take the square root of the number here, 9. Kunin mo lang yung square root. So, kaya dito po, kailangan alam niyo po yung mga basic square root, no? Kaya square root of 9 is simply 3. Yan. Meron ka na ngayon ditong 3, lagyan mo na lang siya ng units. Kasi wala naman sinabi kung anong klaseng distance yan, kung naka-inches, naka-meter. Yan. So, let's units lang po. Now, another question na tinatanong po dito is yung tinatawag na general form. No? May tinatanong din kasi na general form. So, sa general form naman, so ang tatandaan nyo po is just follow the format of the general form. Di ba yung format niya nasa x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equals 0. So meaning, ito po yung magiging techniques natin, no?
So, susundin nyo lang po siya. Kumbaga yung format, dapat ganito yung magiging sagot. So, paano natin gagawin? Kung standard form na po yung binigay, no, ganito na siya, sundan nyo na lang po. Ibig sabihin, ang magiging standard form na natin is yung x, i-squared natin. So, we have now x squared. Yan. Susundan na po agad siya ng y, itong variable na to, y squared. And para sa dx, mag-focus ka lang dun sa constant dito sa may x variable. We have 4. And you need to follow the sign. Positive 4, then multiply by 2 is 8. So, kaya ilalagay mo na dito is 8x. Yan. Para tuloy-tuloy na po yung ating general form. Para sa y naman, ang gagawin nyo po, kung ano po yung sign na nakikita nyo dito sa tinatawag na given, no? Kung ano po yung sign na nakikita nyo po dyan, is you need to copy. Example po, so dito, nakikita natin, di ba, yung sign natin dito minus. So, ibig sabihin po, kailangan din natin siya na gawing minus. Yan, minus. So, ibig sabihin minus, kasi naka-minus po siya. Kaya magiging minus 2 times 2 is 4. Yan. Kaya magkakaroon tayo dito ng minus 4y. Yan. Okay na po? Yan, nasusundan, no? And then, eto na. Di ba sabi dito, dapat may constant ka and naka-equate sa 0. So, ngayon, kung mayroong 9 dito, ang pwede nyo gawin, pwede mo na kayong maglagay ng separate solution. Kasi maglalagay ka kasi ng constant. Ibig sabihin, i-equate mo sa 0. Anong ilalagay mo na constant? Positive ba or negative? So, ang tips po dyan, pwede nyo kunin yung squared ng 4. Yan, lagay natin ito. Ang squared ng 4 ay 16. Yan. Ang negative 2 square. So, i-times natin yung negative 2 sa sarili niya. So, that is negative 2 times negative 2 is positive 4. And simply, i-add muna natin. Ilan ba ang 16 plus 4? O, di ba 20? Itong 9, ita-transpose natin, magiging negative 9. O, yun na po yun. Yun na yung magiging constant natin. Kaya 16 plus 4 is 20, minus 9 is 11. So, ibig sabihin, meron tayong positive 11. And that's it. We have now what we call the general form. Okay, so ibig sabihin, so dito po sa center, kung ito po ay 1 point, may 1 point ka na, meron ka ng radius na 3 units. Basically, ito ay 2 points. So, meron ka ng another score. And last but not the least, igagraph mo po siya. So, yung pag-graph po, madali na lang siyang gawin kasi gagawa ka lang ng Cartesian plane po dyan. And ilolocate mo kung asan ba yung location ng center, negative 4 and 2. Pwede kang maglagay dito ng, let's say, 1, 2, 3, 4. And then, yun naman sa y-coordinate is 1, 2, ayan, andito po siya. And hanapin mo na lang yung mga endpoints ng circle. Di ba yung radius na 3 units, ibig sabihin, magbibilang ka ng 3 from the center, 1, 2, 3. So, nandito yung isang endpoint. So, tataas ka naman, 1, 2, 3, another endpoint. Estimate yun lang po. Another 3. So, 1, 2, 3, yan, another endpoints. And then, dito, since 2 lang to, madagdag ka ng isa, nandito siya, lalampas po siya dito sa third quadrant, and then that's it, i-connect nyo na lang po siya. Hindi naman tayo makakagawa ng perfect na circle kasi freehand lang po siya. But the idea is there, no? So, ibig sabihin, you have now the graph. So, yun lang po, sa first episode ng ating video about sa conics, pinag-usapan natin yung standard form. And from standard form, paano kunin yung centers, we just simply change the sign. Kung paano kunin yung radius, we just take the square root of the constant in the right side equation of the standard form. And para kunin yung general equation, so we have a formula and we just follow the format. And for the graph, so we just use the Cartesian plane. And yun na po, ilalagay na lang po natin yung mga details na nakikita natin. Okay, and again, dito sa Math Tuto channel, by Engineer Maige, so kailangan lang po na mag-practice kayo para matutunan niyo siya. So thank you, and sana may natutunan po kayo dito sa episode natin ito. Thank you, and abangan niyo po yung susunod na mga videos na gagawin ko. Okay, thank you, and bye-bye! See you po sa next video natin! And thank you again kay Dwayne Team na nagbigay sa akin ng idea para sa video na to. Okay, thank you and bye-bye.